Bilang isang Kristiyano, ako po ay naniniwala sa sinabi po ng Deuteronomy 28 verse 13 that the Lord will make you the head and not the tail. So, bakit po? Ano po yung experience ko kung saan mapapatunayan ko po sa inyo na ang salita ng Biblia na ito, salita ng Lord na ito sa Biblia ay totoo. Kung ako po ay inyong kakilala, ka-churchmate or ka-opisina, or kung hindi niyo man po ako kilala, kami pong mag-asawa ay dumaan sa napakatinding problema way back 2019 or 2010 po pala. So, simula po siguro yung problema namin way back 2009. Tapos po, nag-bulk po yung problem po namin financially ng 2010 hanggang 2011. Doon po talagang feeling ko nilalampaso po talaga ako ng enemy. Kulang na lang po maghiwalay po kami mag-asawa. Yun po yung mga bad experiences po namin. Pero po, pinadiwalaan ko po ang Biblia na, ang salita ng Biblia na ito, na hindi po tayo mga buntot. Tinalaga po tayo ng Panginoon upang maging ulo. At paano po kumilos ang Lord? Naging totoo po ito sa amin. Hindi po naging madali ang proseso, pero po naging totoo po ito sa amin. Na unti-unti, inangat kami ng Lord, unti-unti, yung parang nilalampaso ako ng enemy, unti-unti, nagtiwala lang ako sa Lord, itinaas ako ng Panginoon. Hindi para sa ganang sa akin, karangalan ko, karangalan ng pamilya namin, kundi para magbigyan ng kapurihan ng Panginoon kung ano po yung ginawa niya sa family po namin. Ngayong oras po ito, magbibigay po ako ng 3 paraan para po doon sa mga nais kong pumasok ng negosyo. Kasi po, kung mapapansin niyo po, ngayong panahon na ito, pandemic tayo, lahat halos yung karamihan po work from home, marami pong nawala ng trabaho. Tapos, kung nagtitingin po kayo ng Facebook nyo, mapapansin niyo po yung Facebook nyo para na po siyang tindahan, marami na po nag-online. So, isa po ako sa mga nagne-negosyo o nag-online selling ng kung ano-ano po na tinitinda po namin sa pamamagitan po ng cellphone. So, magbibigay po ako ng 3 tips kung paano po kayo papasok po muna sa isang negosyo. Una po, ito po kasi yung naging way ng Lord kung paano kami unti-unting tinaguyod ng Panginoon. Ito yung naging paraan ng Panginoon sa amin upang yung dating pagkakadugbok namin ay unti-unti po kami iniaho ng Diyos. At ngayon po ay nakaka-experience po kami ng hindi naman yung ganong kaalwang buhay, pero po masasabi ko po na kahit po papaano ay maayos na po yung amin pong pinagdadaanan po sa oras na ito. Meron po akong 3 tips po sa inyo before you enter a business po. Especially kapag po ang gusto niyo pong pasukin ay yung online business o kahit anong negosyo po na inyo pong gustong pasukin. Ano po yung una? Ang first tip ko po ay nasa Proverbs 3 verse 5 po. Ano po yung nilalaman ng Proverbs 3 verse 5? Sabi po doon, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. Trust in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Nung una po, di po ba nakaka-experience kami ng problem nung mga time na yon. Dahil po ako po ay teacher po, ang ginawa ko pong paraan, sa sarili ko pong paraan, kumuha po ako ng mga tutor, mga tuties, mga bata na tututuran. So tuwing hapon po, pagkatapos ng klase, meron po akong 4 na bata na tinututuran. Ngayon po, 1 hour to 2 hours po yun. At sa loob ng isang buwan po, nagkakaroon po ako ng extra income na 4,800. Kasi sa bawat bata po, binabayaran po ako ng 1,200. So, yun po ay kaparaanan ko po. Pero po, nung nag-start po kami na manalangin sa Panginoon, ano po yung mga negosyo na pwede namin gawin upang, yun nga po, makawala kami doon sa matinding problema namin na yon at matulungan kami ng Lord na makaahon sa aming pagkakalubog, sa aming pagkakautang. Nag-open po ng ways ang Lord. Di ko ba, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Akala ko yun yung tama kong paraan. Pero nung
ini-start ko po i-open sa Lord, Lord, ano po yung gusto niyong gawin ko? Nagbigay po siya ng mga ways kung saan mas naging maganda yung income namin or extra income namin. Kung sabi ko po kanina sa inyo, in 1 month po, kumikita po ako ng 4,800 sa pag-tutor. Nung nag-open po ang ways, ang Lord ng ways, minsan po kumikita po kami ng 17 to 25,000 in 1 month po. Dun sa pamagitan po ng extra income pa lang po yun, bukod po dun sa income namin sa trabaho. So, ganun po siya. You have to put your trust in the Lord. Kailangan mo lang ibigay, ipagkatiwala ng buong puso. Bakit buong puso? Ba't hindi pa pwedeng half-hearted? Kailangan kasi buong puso. Kasi pag sinabi mong buong puso mong pinagkakatiwala sa Lord yun, ibig sabihin, talagang totally, sinusuko mo yung lahat ng kilos mo sa gustuhin ng Panginoon. So in that way po kasi, makikita mo na unti-unti nagbubukas na opening ang Lord sa buhay mo po. So that is my first tip. Before you enter po a business, lalo na po ngayon na may pandemic po, try to entrust everything unto the Lord. Pagkatiwala mo lang sa Lord, ang lahat-lahat, tapos wag mo isipin na ito yung kaya ko ito yung alam kong gawin. Ang gawin mo, kung ano yung ino-open ng Lord na door sa'yo, itry mong hakbangan yun. Kasi minsan, hindi nakakahon ng Lord. So, pwede kang gamitin ng Lord na sa hindi mo porte. At doon ka pala mag-excel kapag naaral mo yon kung saan yung way ng Lord na yon. That's my first tip po. Pangalawang tip po, yun po ay yung kasunod lang po na verse, Proverbs 3 verse 6. So sabi po sa Proverbs 3 verse 6, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. In all your ways acknowledge Him. Paano po ba natin ma-acknowledge ang Lord sa pamamagitan po or kapag po tayo po ay nagne-negosyo? So una po, paano mo ma-acknowledge ang Lord? Palagi mong alalahanin na ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa kalooban ng Panginoon. Actually po, medyo naging vivid po sa amin o naging clear po sa akin ngayon, lalo na po nitong nagdaang pandemic po natin. Kung ano po yung rason kung bakit po kami nabigayaan ng Panginoon ng bagong sasakyan nitong last August po, 2019. Yun po pala, magagamit po namin siya ngayong taon na ito dahil po, hindi po ba, bawal po ang lumabas. So kami po, dahil may sasakyan po kami at meron po kaming passes po to deliver po ng mga bigas po, nagkaroon po kami ng access po para makatulong din po, hindi lang kumite, para makatulong din po kami sa ibang tao. Pero actually po, ang punot dulo po noon, may binigay po kasing biyaya ang Panginoon. At yun po, dapat na-acknowledge mo yun, na lahat ng bagay nanggagaling sa Lord. Pangalawang bagay po, tungkol po sa pag-acknowledge sa Lord. Bilang online seller po, madalas po kasi ang ginagawa ko po, kapag po nakakabenta po ako, may proof po ako na meron po akong sales sa araw na yon, pinopost ko po yun sa Facebook. Bakit po? Hindi po yun dahil sa nagmamayabang ka o gusto mo lang na magpasikat na nakapagbenta ka. Hindi po ganon. Bilang online seller po kasi, importante po para po sa amin na makita po ng mga tao sa paligid po namin na may pruweba po na nakakabenta po kami. Pero po, take note po, na sa bawat post ko po, ang ginagawa ko, kasi maraming tao nakakita ng post ko nilalagay ko po doon sa unang-unang part, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Actually po, meron po akong isang business, yun po yung sa halaman po, yung cactus po. Yung cactus po kasi, or yung isang halaman po, nanganganak po siya. Pag nanganak po siya, yung mga anak po nung cactus o nung halaman ko po, na ibebenta ko po. Kung susumahin ko po itong June lang po na period na ito, simula po nung June 10 po ata hanggang ngayong araw na ito, hanggang kahapon po, meron na po akong sales na nasa 10,000 mahigit po. Sa pamamagitan lang po ng cactus. Yung cactus po, halaman po yun Kanino po ba galing ang halaman? Ang halaman po nagmumula po sa Panginoon. Nakikita ko po yun, vividly nakikita ko po yun, na-recognize ko po yun, na-acknowledge ko po yun,
na ang lahat ng bagay sa paligid ko, ginagamit po ng Lord para magkaroon po ako ng blessing po. So, yun po, isang way po iyon kung paano yung mga gustong mag-business, you have to acknowledge kung saan nanggagaling yung biyaya. Huwag mong tignan lang, huwag mo i-focus yung mata mo dun sa mismong biyaya lang, kundi ang makita mo, sino yung nagbibigay ng biyaya sa'yo. Pangalawang punto ko po doon, dun sa acknowledge po na tinatawag, ay, yun nga po, ituon mo yung mata mo dun sa nagbibigay ng biyaya. Pangatlo po doon po sa acknowledge Him, yung pangatlo po, kailangan po, meron kang puso na marunong magpasalamat. Alam mo po yun, di ba meron pong kwento sa Bible, may 10 leper po, nasa Luke po siya, Book of Luke. Meron pong pinagaling ang Panginoon na 10 ketongin. Pagkatapos po, nung gumaling po yung 10, isa lang po ang bumalik. Ano po yung truth na meron doon na makikita po tayo? Ang Lord po pala, naghihintay rin po siya na tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Kapag po pala may ginawa siya sa atin, naghihintay po siya na magpasalamat. Ano po yung proof? Sabi niya po dun sa Bible, hindi pa 10 kayong gumaling? Bakit isa ka lang na bumalik? Nasaan yung siyam? Paraphrasing po yon. So, ibig sabihin, nag-wait po ang Lord na tayo po ay magbalik sa Kanya ng pasasalamat dahil doon sa time na yon, ina-acknowledge natin na siya po yung nagbigay po sa atin ng biyaya. So, ganun po, kailangan po, we learn how to acknowledge the Lord while doing our business. Kahit mo maliit lang yan, malaki po iyan, kailangan po marunong ka po na i-acknowledge ang Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil marami pong bagay na ginagawa po ang Lord. Actually, ang pandemic po, parang negative po siya, di po ba? Pero po sa amin po, ako po personally po, sa akin po, ang naging experience ko po during the pandemic, naging blessing po siya sa business po. Sa business po. Sa health po, salamat din po sa Panginoon dahil 3 months po kami na naglalabas-labas, pero ang kabutihan po ng Diyos at ang protection niya po ay pinagkakaloob niya po sa amin. So that is my second point. You have to acknowledge the Lord with all your heart. And take note po, kapag ka po kasi ina-acknowledge mo ang Lord, you learn to give thanks to the Lord. Nagkakaroon ka po ng communion sa Lord. Hindi ka naman po pa pwede magpasalamat sa Panginoon na, salamat Lord, okay na po ito. Hindi po dumudulog ka doon, nagpapasalamat ka, lumalapit ka sa Panginoon. At once para na lumalapit ka sa Panginoon, mas lalo mo siyang nakikilala. Pag lumalapit ka po pala sa Panginoon, mas lalo mong nalalaman na ito yung ways na gusto niyang daanan mo. So, yun po yun. Once you acknowledge God sa lahat ng ginagawa mo, whether it is business or ano pa man yung ginagawa mo, makikita mo po na yung opening ng door ng Lord, mas nagiging malinaw po para sa'yo. So, ako po, hindi po ako mahilig maghalaman, pero po, inopen po ng Lord yung door na yon at ngayon po, na-enjoy ko po siya. At the same time po, nagkaka-extra income po ako doon. Yung pagbibigas po, hindi ko rin po yun alam nung una, pero biruin niyo po, ngayon po, gamit na gamit po yung bigas. Tapos po, isa pa pong bagay, dun sa pag-acknowledge mo sa Lord, whether it is positive kasi or negative, you have to acknowledge that it is from God. So, during the pandemic po, meron pong nag-chat sa akin, umu-order po siya ng 10,000 sacks ng bigas po, 10,000 kabang bigas. So, ang word ko po agad noon, nag-pray po talaga ako noon. Pero ang word ko po sa Lord, Lord, kung para sa akin po ito, walang magiging problema, everything will be smooth. Pero po kung hindi po para sa akin ang biyayang ito, hindi po. At okay lang po yun sa akin. So matotal po, hindi po nag-materialize kasi nagka-problem po. Actually, ang naging problema lang namin, wala pong sasakyan na magde-deliver po ng bigas from Bukawi to Bataan. So, yun lang po. At dahil po doon, hindi po yun dapat panghinayangan. Kasi po, alam mo naman kung sino yung Diyos na pinagkatiwalaan mo eh. Alam mo kung sino yung partner mo dun sa business mo eh. Hindi lang yung pamilya mo, kundi meron kang Lord na ka-partner mo sa business mo. Pangatlong tip ko po sa mga gusto pong mag-negosyo. Ito po, i-exercise nyo na bago pa lang kayo magnegosyo.
Nung pong time po na kami po ay lugmok sa problema ni Kuya Danny po, yung husband ko po, meron po kaming isang bagay na ginawa at hindi binitawan. Kami po ay tither. Ibig po sabihin ng tither, yung pong sweldo po namin, kung magkano po yung, halimbawa po, kumikita po kami dalawang mag-asawa ng 30,000 isang buwan. Lahat po yun hindi pa po tinatanggal yung tax or yung kung ano pa man, may mga loan pa man o ano pa man. Kung 30,000 po yung kinikita po namin, yung 10% po nun, automatically po, dinideduct po namin yon at ibinibigay po namin sa church. Ano po ang tawag doon? Tithes po yon. Ibig sabihin po ng tithes, binabalik mo yung 10% ng kita mo sa Panginoon kasi talagang sa Kanya yon. Pero imagine po that moment po na kami po ay nasa problema, marami po kaming problema. Minsan po, magta-tights ako tapos yung hawak kong pera, 900 na lang. Tapos 15 days kang mabubuhay. Iisipin mo, saan ako dadali ng 900 pesos? Pero po, once po kasi na binigay mo yung tithes mo sa Lord, parang ibinibigay mo sa Kanya yung buo mong puso at pagtitiwala na, Lord, eto na lang po yung natitira, bahala ka na po. So, ganon. At kapag ginawa mo yun, ang Lord naman po, hindi naman po siya yung Diyos na na walang pakialam. Subukin niyo po yun. Actually, nasa Bible po yun, sa Malakay 3:10. Ibigay mo ang iyong ikapo sa church, subukin mo yun. Kundi bubuksan ng Diyos ang durungawan ng kalangitan para sa'yo. Paraphrasing lang po yun. So, ibig sabihin, once na binibigay mo yung offering mo, yung tithes mo sa Panginoon, isang susi siya para pagpalain ka rin ng Panginoon. Paano po ang ginagawa ko ngayon sa business po namin? Sa akin po, personal ko po ito na way po ito. Halimbawa po, June 1, nag-deliver kami ng bigas, magkano naging kita namin? Sinusulat ko po yon. June 2, kung magkano po, kahit po halimbawa po, nakapagbenta po kami ng danggit, magkano po yung kinita ko po doon? Nakapagbenta po ako ng 5 scallop, magkano po yung kinita ko po doon? Nililista ko po yun lahat, every day po, na meron po akong naging transaction o naging income, inililista ko po. Pagkatapos po, at the end of the month po, yung expenses po namin, for example, ang expenses ko po kasi na idinideduct doon, yung gasolina po namin, at saka po yung load po, kasi yung po yung ginagamit ko po sa business ko po. Idideduct ko po yun. Kung magkano po yung maging difference niya, yun po yung tinatights ko po. Bukod pa po dun sa tithes po namin na pagka-sweldo po namin. So, ito po ay ilan lamang sa mga tips po upang maka-enter tayo sa business na alam natin na magiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Bakit po ba yung iba gusto mag-business? Kasi po pagka nag-business ka po, una po, mas malaki po yung opportunity mo na kumita kesa po sana mamasukan ka lang. Pero po, kung hindi mo pa rin naman kaya, mamasukan ka lang, tapos mag-sideline ka lang po. Pero po, take note po, na bago ka pumasok sa isang business po, napaka-importante na dinudulog mo to sa Panginoon. Kasi meron kang covering ng Lord, meron kang blessing ng Lord, tapos makikita mo na sinasamahan ka ng Lord sa bawat step na ginagawa mo. And don't forget to give thanks to our God. So yun po yung ilang tips po na pwede ko pong i-share sa inyo kung paano po, sabi ko nga po sa inyo kanina, kami po halos ilang paso ng enemy. Pero po ngayon po, masasabi ko po na hindi man sobra-sobrang yung blessing na nare-receive po namin. Pero masasabi ko po na enough. Tapos po, meron din po kaming pagkakataon para po kami po ay kahit pa paano makapag-extend po ng hand po namin ng tulong sa mga tao po, especially po sa mga kaibigan ko po na may mga cancer. Yun po, doon po kasi yung heart ko sa pagbibigay po ng tulong doon sa mga kaibigan or kakilala ko po na alam ko po na may karamdaman. Yun po yung nagiging isang extension po ng blessing or channel of blessing na mula sa Lord
papunta sa amin ay pinapadali ko po dun sa mga kapatid ko na may mga karamdaman. So yun lamang po ang sharing ko sa araw na ito. At nawa po ang Lord ang maging kasama mo, katuwang mo, sa lahat ng gagawin mo, mapa-business man yan, mapaano man yung gusto mong gawin sa buhay mo, palagi mo siyang isama sa iyong lakad, sa iyong gawain, at nakatitiyak tayo na ang lahat ng bagay, pag sinama mo ang Lord, magtatagumpay ka. God bless you po.